Sa taong 2563, 500 taon matapos ang isang malagim na digmaan na tinawag na The Fall, ang mundo ay nahahati sa dalawang antas. Sa itaas, lumulutang ang huling dakilang Israeli City, ang Zalem, isang paraiso kung saan nakatira ang mga mayayaman at makapangyarihan. Sa ibaba nito ay ang Iron City, isang madumi, magulo, at mapanganib na lugar kung saan nagpupunta ang lahat ng basura mula sa itaas. Dito nagsisimula ang ating kwento kay Erdison Ido, isang cyborg scientist at repairman na naghahanap ng mga piyesa sa tambakan ng basura na galing sa Zalem. Habang nagkakalkal, nakatagpo siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan, ang itaas na bahagi ng katawan ng isang babaeng cyborg. Sa kabila ng daan-daang taon na pagkakabaon sa basura, ang utak nito ay buhay pa rin. Dinala ni Ea Ido ang cyborg sa kanyang klinik at kinabitan ito ng isang magandang mechanical body na orihinal niyang binuo para sa kanyang yumaong anak. Nang magising ang cyborg, wala siyang matandaan, kahit ang sarili niyang pangalan. Pinangalanan siya ni Ido na Alita. Namangha si Alita sa bagong mundo. Sa kanyang paglalakad sa Iron City, nakilala niya si Hugo, isang batang lalaki na nangangarap na makapunta sa Zalem. Itinuro ni Hugo kay Alita ang takbo ng buhay sa lungsod, pati na ang paboritong laro ng mga tao roon, ang motorball. Ito ay isang marahas na sport kung saan ang mga cyborg ay nagpapatayan para lamang makuha ang bola at manalo. Ngunit sa gitna ng inosenteng pagtuklas ni Alita, napansin niya ang kakaiba kay Ido. Tuwing gabi, palihim itong lumalabas na may dalang malaking armas. Dahil sa kuryosidad, sinundan siya ni Alita isang gabi sa isang madilim na eskinita. Akala ni Alita ay isang serial killer si Ido, ngunit nagkamali siya. Si Ido ay isang hunter-warrior, isang bounty hunter na binabayaran para pumatay ng mga kriminal na cyborg. Sa gabing iyon, na-corner si Ido ng isang grupo ng mga cyborg assassin na pinamumunuan ni Grewishka, isang dambuhalang cyborg na may matatalas na blade. Nang makitang nasa panganib ang kanyang ama, biglang kumilos ang katawan ni Alita. Hindi ito ordinaryong galaw, ito ay isang sinaunang sining ng pakikipaglaban na tinatawag na Panzerkunst. Sa isang iglap, tinalo ni Alita ang mga kasama ni Grewishka at nasugatan ang dambuhala na napilitang umatras. Dito napagtanto ni Ido na si Alita ay hindi lang isang simpleng cyborg, siya ay isang sandata mula sa United Republic of Mars, LREL, na binuo para sa digmaan. Habang lumalalim ang pagkakaibigan ni Alita at Hugo, nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Ipinakita ni Hugo kay Alita ang isang lumubog na spaceship ng Israel sa labas ng lungsod. Sa loob nito, nakakita si Alita ng isang berserker body, isang advanced combat body na sadyang ginawa para sa kanyang uri. Gusto ni Alita na ilipat ang kanyang utak sa katawang ito upang maging mas malakas, ngunit tumanggi si Ido dahil natatakot siyang mawala ang pagiging tao ni Alita. Samantala, may madilim na sikreto si Hugo. Siya ay nagtatrabaho para kay Vector, ang makapangyarihang manager ng motorball. Ang trabaho ni Hugo ay magnakaw ng mga piyesa mula sa ibang mga cyborg upang makaipon ng pera, dahil ipinangako ni Vector na kapag nakaipon siya ng 1,000,000, dadalhin siya nito sa Zalem. Ang hindi alam ni Hugo, ginagamit lang siya ni Vector para sa interes ni Nova, ang misteryosong scientist na kumokontrol sa Zalem mula sa itaas. Dahil sa pagnanais na matalo si Grewishka at protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, nagparehistro si Alita bilang isang hunter-warrior. Pumunta siya sa Kansas Bar, ang tambayan ng mga bounty hunter, para humingi ng tulong. Ngunit sa halip na tulungan, pinagtatawanan lang siya ng mga mayayabang na cyborg tulad ni Zapan, isang hunter-warrior na may mamahaling mukha at espada. Dito naganap ang isang malupit na bar fight. Pinatunayan ni Alita na kahit maliit siya, kaya niyang itumba ang lahat ng naroon. Ngunit muling sumugod si Grewishka, na ngayon ay mas malakas na dahil sa mga bagong upgrade mula kay Vector. Sa labanang ito, nawasak ang katawan ni Alita. Halos mamatay siya, ngunit sa huling sandali, nailigtas siya ni Ido. Dahil wala nang ibang opsyon, ikinabit na ni Ido ang utak ni Alita sa berserker body. Ngayon, mas mabilis, mas malakas, at mas nakakatakot na si Alita. Ang kanyang bagong katawan ay gumagamit ng nanotechnology na sumasabay sa kanyang instinct. Nalaman ni Alita ang ginagawa ni Hugo, ngunit pinili niyang patawarin ito. Gusto ni Alita na ibigay ang kanyang sariling puso na isang ultra-powerful antimatter reactor para lang makapunta si Hugo sa Zalem, ngunit tumanggi ang binata dahil mahal na niya si Alita. Gayunpaman, huli na ang lahat.
Pinag-initan ni Zapan si Hugo at pinagbintangan itong isang kriminal. Sa isang madamdaming eksena, nahuli ni Zapan si Hugo at balak itong patayin. Para mailigtas ang buhay ni Hugo, kinailangan ni Alita na putulin ang ulo ni Hugo at ikabit ito sa kanyang sariling life support system para mapanatiling buhay ang utak nito. Dinala ni Alita ang ulo ni Hugo kay Ido at inilipat ni Ido ang ulo ni Hugo sa isang cyborg body. Ligtas na sana si Hugo, ngunit nalaman niya ang katotohanan mula kay Ido, walang sinuman ang nakakaakyat sa Zalem sa pamamagitan ng pera. Ang tanging paraan lang ay ang maging final champion ng motorball. Ang pangako ni Vector ay isang malaking kasinungalingan. Dahil sa galit, sinugod ni Alita ang opisina ni Vector. Pinatay niya si Grewishka sa isang huling tapatan, isang brutal na laban kung saan hinati ni Alita ang dambuhala gamit ang kanyang talino at lakas. Kinausap niya si Vector, ngunit napagtanto niyang si Nova ang kumokontrol sa katawan nito. Pinatay ni Alita si Vector bilang pagpapakita ng paghamon kay Nova. Ngunit ang trahedya ay hindi pa tapos. Sa labas, sinusubukan ni Hugo na umakyat sa Zalem sa pamamagitan ng mga higanteng kable na nag-ugnay sa dalawang lungsod. Hinabol siya ni Alita at nakiusap na bumaba dahil ito ay isang suicide mission. Habang nag-uusap sila, nagpakawala si Nova ng isang defense ring, isang malaking lagari na umiikot sa kable. Nawasak ang katawan ni Hugo. Sinubukan siyang hawakan ni Alita, ngunit unti-unting nadudulas ang kamay ni Hugo. Sa isang huling ni I love you, nahulog si Hugo patungo sa kanyang kamatayan. Lumipas ang ilang buwan. Si Alita ay naging pinakasikat na player sa motorball. Hindi na siya ang inosenteng batang nahanap sa basura. Ngayon, siya ay isang determinadong mandirigma na may isang layunin, ang manalo sa motorball, makaakyat sa Zalem, at harapin si Nova. Sa huling eksena, itinutok ni Alita ang kanyang espada, ang Damascus Blade, paitaas sa direksyon ng Zalem, habang si Nova ay nakatingin sa kanya mula sa monitor, nakangiti dahil alam niyang ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan niyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood, ako si Sinigang Movie Recap, hanggang sa muli.